Question lang guys, so sa tingin nyo, bakit ikaw ang kailangan ko mabigyan ng puppy na pang giveaway natin? Kaya mo ba buhayin yung puppy? May kakayanan ka bang buhayin? May kakayanan ka bang alagaan? Ibigay yung mga pangangailangan ng puppy. So paki-comment dyan kung kaya mo talagang mag-alaga ng puppy. At napaka-importante guys na hindi maalat yung maibibigay nyo sa alaga yung aso. So tikman natin. So kung nakikita nyo guys, sobrang takaw nito ni Pochi. Pochi ay nasa 1 year old. More than. Promise. Hi everyone guys, so my name is John and welcome back again here on my YouTube channel. And for today's vlog guys, so alam niyo naman guys na marami tayong alagang mga dogs, nasa 10 sila at madadagdagan pa this coming March kung hindi ako nagkakamali. Kung napanood nyo yung recent na video ko, na-stud na naman si Rabia. So possible na naman na magkaroon na naman tayo ng additional puppies dito sa ating bahay, sa ating YouTube channel. So for today's video guys, alam niyo naman guys na kapag marami tayong alagang aso, kailangan talaga natin nagbabudget ng pagkain for my dogs. So kailangan talaga medyo tayong budget for dogs kasi 10 sila. So kailangan din 2 times a day ko sila pinapakain. Yung mga adult natin, kailangan 2 times a day. Yung mga puppy, at least 2 to 3 times a day. Depende. Kailangan alam nyo kung gaano kadami yung nauubos ng alaga nyong aso na mga dog food para hindi naman masasayang yung mga dog food. So for today's video guys, share ko sa inyo kung ano nga ba yung regularly na pinapakain ko sa mga alaga kong aso. Kasi alam niyo naman guys, kapag may trabaho tayo, pag uwi natin, di ba mag-deserve na lang tayo ng pagkain sa aso natin. And then, minsan, maglilinis pa ng kulungan. So wala na tayong time, tapos tuglog na, tapos kinabukasan, same routine na naman. So kapag nakapagluto lang tayo ng mga gulay for them kapag naka-day off tayo o kaya holiday, so yun lang yung time na may time talaga ako na makapagluto. Pero ngayon guys, itong share ko sa inyo, itong mga alaga kong aso, hindi naman sila mga picky eater. So yun talaga yung napaka-importante kapag mag-aalaga kayo ng aso na hindi sila maging picky eater. So ang ginagawa ko guys, para hindi sila maging picky eater, talagang dog food. So solid na dog food yung pinapakain ko sa kanila para hindi sila manibago ng panglasa. Minsan, pag nakikita akong nagsasawa sila, naglalagay ako ng ulam, additional na ulam. So ito guys, ito na siguro yung pinakamura na nabili ko na pang-ulam sa alaga kong aso. Na safe kasi itong Smart Heart. Matagal ko na siyang ginagamit sa mga alaga kong dog. Siguro mga almost 5 years na kung hindi ako nagkakamali. Sila Rabia is 4 years, magpo 4 years old na. And then si Ashcot before, ngayon 6 years na. Matagal ko na siyang gamit. At ang maganda lang kasi rito guys sa Smart Heart, ay very affordable siya. Hindi siya ganun nag-price increase. Alam niyo naman guys, karamihan sa mga dog food ngayon is sobrang taas. Nasa 42, 47 pesos na. Pero ito guys, is tayo sa market. Dito lang 35 pesos. Nabili ko siya sa market. Nagpunta pa ako ng market. Dahil nga 35 pesos lang to doon ang isa. So I bought nasa 20 pieces yung binili ko, at least para consumption, para sa ilang mga araw na susunod na pwede kong ipakain. Yung pagpapakain ko pala nito guys, is umaga nagbigay ako ng dog food, tapos sa gabi, maglalagay naman ako nitong ulam na to. Yun yung ginagawa ko para kahit pa paano, hindi sila magsawa, para may lalasahan pa rin silang ibang lasa. So yun ang importante. At ito guys, ang importante kasi sa alaga nating aso is yung maiwasan natin mabigyan ng mga sobrang maalat na pagkain. Kasi possible na magkakaroon sila ng sakit sa bato. Madaling tamaan yung mga alaga natin sa sakit sa bato, sakit sa atay. Yan kadalasan. So natikman nyo na ba tong ganitong Smart Heart? So itry natin. Ang maganda kasi rito guys is pure siya. Yung strand ng manok niya ay talagang manok siya. Kung makikita nyo, ayan. At napaka-importante guys na hindi maalat yung maibibigay nyo sa alaga nyong aso. So tikman natin. Matabang siya. Matabang pero masarap. Alam mo yung pinakuluan ng manok, ganon yung lasa niya. Na in-strip, ganon yung lasa niya guys. Hindi siya maalat.
So, napakaganda rin dito talaga guys sa alaga yung aso. So, ito lang talaga yung pinapakain ko. Minsan, yung OZ. Yung OZ rin guys, maganda rin siya sa alaga yung aso. Saka mas mura siya. Nasa 33 pesos lang siya. Pero recently kasi parang nagsawa sila sa OZ. Kaya ito yung pinapakain ko. And of course, yung alaga nating aso, still ang pinapakain ko sa kanila na special dog food na probiotics. Ayan yung ating dog food. Tandaan nyo guys, kapag magpapakain kayo sa mga alaga nyong aso, yung kanilang baon, kainan, kailangan talaga mahugasan to ng maigi. Kasi kadalasan, yung doon sila pumupupo. Siguro naman na-experience nyo rin na yung aso nyo, doon din pumupupo sa kainan. Kaya kailangan is mahugasan pa rin talaga everyday. Tsaka kailangan kapag magpapakain kayo, yung sakto lang. Para hindi rin sawa yung aso nyo, para hindi siya maging picky. At saka nga pala guys, ito lang hindi pala lahat ng aso ko binibigyan ko ng ulam. Hindi mo sila bigyan ng ulam, okay lang. Itong mga alaga kong aso, parang pinaka-price lang nila tong ulam na to. Kasi kahit pa paano, hindi naman sila nagdadayariya, hindi sila nakakasakit. Yun yung maganda. Kaya kahit pa paano, nagbibigay ako ng ulam sa kanila. Kahit solid dog food lang yung pinapakain ko sa kanila, okay na okay lang. And then ito pala, hinahati ko, yung isang pack na ganito, kasya na yun sa kanilang lahat. Pangpalasa lang ba? Di mo naman kailangan damihan. Malasahan nila yung manok. Tapos ito naman guys, yung nila hinahalo ko is yung salmon. Itong salmon fish oil para sa kanilang skin, para sa kanilang coat, para mas mag-improve pa. So ito hindi ko siya everyday na binibigay Minsan twice a week, ganyan, once a week, depende rin talaga kapag naaalala kong lagyan. Pero dapat at least once a week, mabigyan nyo yung alaga nyong aso. So yung ganito guys, available pala to sa Shopee at saka sa Lazada. Kasi binigay lang pala to, may nag-sponsor nito. Maraming salamat sa nagpadala ko dito sa pump lang yung inaano ko para hindi masyadong madami. Kasi baka rin magtae. Pero ito is maganda talaga to sa skin. Maraming klaseng fish oil na pwede nyong mabili. Basahin nyo na lang yung comment, yung reviews. Napaka-importante kasi magbabasa rin kayo sa reviews. And then i-check nyo rin sa vet kung okay nga ba yung mga ipapainom nyo or bibilihin nyo sa Shopee, sa Lazada, or kahit saan man online. Napaka-importante na ipa-check nyo sa kaibigan yung vet or kakilala yung vet. So, yun lang. So, sa paghahanda ng pagkain, guys, 2 times a day ako nagbibigay ng pagkain. Tapos, yun lang, yung regular day, ito na yung pinapakain ko sa mga alaga kong aso. Tapos, hanggang sa lumaki na sila, hanggang mag 6 months, mag 1 year, hanggang sa magka-anak na sila. So, ito pa rin yung pinapakain ko na dog food at saka ulam. Sa ulam, maraming klaseng variants kayong pwedeng mabili. Marami kayong variants na pwedeng mabili. May pedigree, may Smart Heart, may OZ. Pero ako kasi, yung pedigree kasi medyo mas mataas yung price kumpara sa Smart Heart. Kaya Smart Heart yung pinapakain ko sa mga alaga nating aso. So yun lang guys, that's it for today's mini vlog. At if you like this video guys, so don't forget to click thumbs up. At kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. At sasagutin natin lahat ng question nyo sa abot ng aking makakaya. So itong sinishare ko is based lang sa experience, sa budget ko talaga sa pag-aalaga ng 10 aso. So kailangan talaga may budget kayong nakalaan for your dogs na kung ano ipapakain nyo, yung vitamins nyo, yung pang-groom nyo, yun talaga yung commonly na gagastosan nyo sa mga alaga yung aso. And hopefully, sana wag magkakasakit para hindi kayo mag-additional na budget. Kasi kapag nagkasakit yung alaga yung aso, sobrang mahal po talaga magpabet. Ginto magpabet. Mas mahal pa kaysa sa gamot ng tao.
Alam niyo yung ibig kong sabihin guys, kapag nag-alaga kayo ng aso, sobrang magmahal magpabet. So yun lang guys, and if you have question or suggestion, last comment down below. At pwede rin ako i-follow sa aking Facebook page. Meron din akong TikTok account, meron din ako Instagram. So we can talk to your problem about dogs. And yun, yung mga sinishare ko sa inyo is based sa aking experience sa pag-aalaga ng aso. Pwede nyo akong message sa aking Facebook page sa Messenger na Chitsupaw Family at pag-uusapan natin yung inyong mga problema at sasagutin nga natin yan sa abot ng ating makakaya. So yun lang guys. Thank you for watching. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.